Tio, tao ka ba o multo? Tio, wag mo kaming hanapin. Hindi ka namin sinaktan. Tio, ding. Konstruksyon sa panahon ng tagutom. Sistema na nakalink sa host. Nakatagpo ng host na nasa bingit ng kamatayan. Agarang pag-aayos. Natapos na ang pag-aayos. Bagong misyon, mabuhay ng 7 araw. Gantimpala. Pangunahing pakete ng pagtatanim. Tawa ko, hindi multo, huwag matakot. Bilisan mong tingnan kung patay na ba o hindi. Sabi ng pinuno, kung patay na talaga, ilibing ng mas malalim. Huwag umingay. Sumunod ka sa akin, mabilis. May problema. Nawawala si Zhao Danyu. Puno ng dugo ang lupa. Buhay pa siya. Tio, babalik pa sila. Ano ang gagawin? Alam ko. Hayaan mong mag-isip ako ng solusyon. Zhao Danyu, alam kong nandyan ka sa loob. Magsalita ka na. Kung hindi, papasok na ako. Ang orihinal na may-ari ay inakusahan ng mali. Yung piraso ng jade ay iniwan ng kanyang ama. Hindi ito mana-mana. Ngunit gusto ng pinuno na angkinin ang kanyang lupa. Nagsalaysay siya ng ganitong paratang. Anong nangyari? Alam kong nasa loob ka. Sabi ng pinuno ng angkan. Na magpakatino at manatili sa loob ng bahay. Ang pagbebenta ng mga ari-arian ng angkan. Hindi pa tapos. Ano kung mananatili ako? Wala rin akong balak. Pumunta sa ibang lugar. Bumalik kayo at sabihin sa pinuno ng tribo na ayusin niya ang mga account bago mag-isip ng ibang bagay. Si Zhang Shan at Zhao Danyu. Sinabi ng pinuno ng tribo ng Kingsong Village na si Zhang Shan. Kingsong Village, Zhang Shan. Ibenta mo ang ari-arian ng tribo. Sa ngayon sa kaugalian ng angkan, dapat siyang bitayin. Dungyo dalawang munang lupa ayon sa kaugalian ng angkan, dapat ding bitayin. Ang lupang ito ay pag-aari ng angkan. Ikaw na walang tagapagmana ang nag-aangkin nito. Sayang lang na inookupa mo ito. Ngayon na parito kami, para bawiin ang lupa. Hindi pa ako tuluyang patay. Kinukuha ninyo ang lupa ko. Ang titulo ng lupa ay para sa angkan. O para sa gobyerno ba? Kung kaya ninyo, pumunta tayo sa munisipyo para maghabol ng katarungan. Sobrang pang-aapi na ito. Hindi pa patay ang tao, kinukuha na ang lupa. Sa bahay ng pinuno ng angkan nitong mga nakaraang taon, gaano karaming lupa ang nalunok na? Sino ang may lakas ng loob na magsalita? May 3 pamangkin ako. Araw-araw silang nagugutom at kumakagat sa balat ng puno. Sino sa inyo ang nagbigay sa kanila ng kahit isang subong pagkain? Ngayon, nakahinga na ako. Dumating na para mang-agaw. Nasaan ang konsensya? Konsensya. Ibinenta mo ang pamanang jade pendant. Para magkaroon ng konsensya. Pinaparangalan mo ang pamilya. Tama. Ibinenta mo ang pamanang jade pendant. At may lakas ng loob ka pa, na magsalita tungkol sa konsensya sa amin. Nagbenta ng palihim ng pag-aari ng angkan. Ayon sa alituntunin ng angkan, dapat siyang parusahan ng kamatayan. At ang lupang ito ay pag-aari ng angkan. Gustong bawiin ito ng angkan. Hindi mo talaga mapipigilan yan. Naipaw na ang palawit na jade para sa 2 liang pilak. Ginamit lahat para bumili ng pagkain para sa 3 pamangking lalaki. Sino sa inyo ang nakakita? Ako mismo ang kumagat. Ito ay iniwan ng tatay ko sa akin. Hindi ito minana mula sa mga ninuno. Kung gusto ninyong magpaliwanag ng pabaliktad, sinasabing ang jade pendant at ang titulo ng lupa ay pag-aari ng angkan. Ipakita ninyo ang ebidensya. Dumating na ang barangay captain. Anong ingay naman yan? Maaga pa lang ay nag-aaway na kayo. Ano ba yung asal nyo? Hindi ba yan si Zhao Danyu? Ibinebenta na ang ari-arian ng pamilya. Sinugo ako ng punong pamilya. Para kunin muli ang lupa ng pamilya. Ari-arian ng pamilya. Saan nanggaling ang ari-arian? Naalala ko, yung piraso ng jade at ang titulo ng lupa ay iniwan ng tatay ni Zhao Danyu sa kanya. Kailan? Naging ari-arian ng inyong angkan. Naging ari-arian na ito ng inyong lahi. Ngunit sabi ng pinuno ng angkan. Ang sinasabi ng pinuno ay tama. Ipakita ang ebidensya.
Kung hindi maipapakita ang ebidensya, kaya huwag kayong maggulo rito. Ang pinuno ng Nayon ay napakapatas. Ngunit natatakot siya sa pinuno ng angkan. Hindi niya sinasabi iyon sa harap ng pinuno ng angkan. Tumulong ka sa akin ng hayagan. Nakatulong ka na ng ganito. Mabuti na iyan. Makatarungan. Zhao Yukei. Bumalik ka at sabihin sa pinuno. Huwag magulo kung walang ebidensya. Maging mahinahon ka, huwag makialam. Hindi makapangahas ang Lizeng na tulungan ako ng hayagan. Pero hindi rin niya papayagan ang pinuno ng angkan na magwala. Kailangan kong makapagpatatag ng aking posisyon agad. Hindi ko dapat sila bigyan ng dahilan. Pangalawang tiyuhin. Talagang magaling ka. Napalayas mo silang lahat. Hindi sila napalayas. Babalik pa rin sila. Bumalik sa bahay. Ituturo sa inyo ni Tiyo kung paano mabubuhay. Tiyo. Gotma ko. Masakit ang tiyan ko. Sabi ng sistema, may gantimpala kung makakaligtas ng 7 araw. Ngunit ang 3 batang ito ay hindi makakaligtas ng 7 araw. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha ng pagkain. Bagong misyon, makakaligtas ng 7 araw. Kasalukuyang progreso, isang bahagi sa 7. Paalala, maaaring gamitin ng host ang sistema ng mall para ipalit ang mga materyales. Kasalukuyang puntos ay 0. Paraan ng pagkuha ng puntos. Pagtatapos ng mga gawain. Pag-aararo ng bakanting lupa. Pagtatanim ng mga pananim. Walang puntos, walang pwedeng ipalit. Kailangan munang matapos ang gawain. Pero hindi makapaghintay ng 7 araw ang mga bata. Bato, alam mo ba kung saan sa bundok sa likod ng Nayon? May mga ligaw na gulay. Alam ko. May mapait na gulay sa paanan ng bundok. At mayroon ding ligaw na sibuyas. Pero, doon ang teritoryo ng pinuno ng angkan. Hindi nila tayo pinapayagan pumunta doon. Wala na tayong pakialam dyan. Isama mo ako. Tito, paano mo nakikilala ang ganitong dami ng mga ligaw na gulay? Noong mga nakaraang taon, natutunan ko ito habang gumagala sa labas. Ugat ng kudzu. Zhao Danyu. Ninakaw mo ang mga ligaw na gulay namin. Ang talampas na ito ay pag-aari ng pamilya ng pinuno ng angkan. Anong karapatan mo na maghukay ng mga ligaw na gulay dito? Ninakaw mo pa at may dahilan ka pa. Ang mga ligaw na gulay ay tumutubo sa bundok. Ito ay pag-aari ng Diyos. Kailan ba naging pag-aari ninyo ito? Ang burol na ito ay pag-aari ng punong pamilya. Ang mga bagay sa bundok ay pag-aari namin. Kung ganoon, pumunta ka sa munisipyo at i-report mo ako. Tingnan natin kung paano magpapasya ang gobernador. Maghintay ka. Babalik ako at sasabihin ko ito sa pinuno ng angkan. Tingnan natin kung paano kanya parurusahan. Dahan-dahan lang kumain. Mag-ingat, baka mapasok ka. Mayroon pa kapag natapos ka. Ikalawang tiyuhin. Ito ang natikman ko. Pinakamasarap na pagkain. Ito ay bulaklak na sabaw lang. Walang asin pa nga. Pero para sa 3 batang ito. Masarap na ito. Sisikapin kong mapakain silang busog. May na-detect na host. Natapos ang nakatagong misyon. Unang masaganang pagkain. Dagdag na 5 puntos. Kasalukuyang puntos 5. May puntos na. Maaari nang ipagpalit ang mga bagay. Hindi sapat ang puntos. Hindi sapat ang puntos. Kailangan pa rin nating kumita. Mula bukas. Ituturo ni Tiyo ang pagtatanim sa inyo. Tayo mismo ang magtatanim ng pagkain. Hindi umaasa sa kahit sino. Totoo ba? Tiyo. Kaya ba nating magtanim ng pagkain? Tiyakin ang tiyuhin. Unang hakbang sa pagtatanim. Una, kalusin ang lupa. Matigas ang lupa, hindi makakaugat ang buto. Ikalawang hakbang. Alisin ang mga ugat ng damo. Kung hindi ang damo, lumalaki pa kaysa sa mga pananim.
Ikatlong hakbang. Pag-aabono. Ikalawang tiyo. Saan tayo kukuha ng pataba? Dumi mula sa palikuran. At abo ng halaman at kahoy. Lahat ay pataba. Tandaan mo ito. Natatakot ang buto sa araw. Takpan ng damo para mapanatili ang kahalumigmigan. Tutubo ito pagkatapos ng 3 araw. Makikita mo na ang mga usbong pagkatapos ng 7 araw. Tiyo, talaga bang tutubo ito? Tiyakin ang tiyuhin. Liu, matagal na tayong hindi nagkita. Buhay ka pa pala. Ito na naman ang tamad na ito. Kahit asawa, hindi kayang buhayin. Karapat dapat na iwan. Danyu, sandali ka lang. May sasabihin ako sa'yo. Sabi mo, narinig ko na, kasama mo ang 3 pamangkin mo. Sa pang-araw-araw na buhay. Medyo madali lang. Bakit hindi? Bumalik tayo at tumulong. Hindi na kailangan. Noong umalis ka, wala kang iniwang kahit isang butil ng bigas. Ngayon, mabuti naman ako. Hindi ko kailangan na bumalik ka. Ikaw, huwag kang magpakabobo. Nakita ko lang na kawawa ka. Ang kawawa ay ikaw. Nag-asawa ka ng isang katay. Akala mo magiging maganda ang buhay. Maghintay ka lang. Hindi pa tapos ang tagtuyot. Yung lalaki mo, makakaligtas ka ba hanggang matapos ang taon? Hindi rin tiyak. Ano nang sinabi mo? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Subukan mo akong saktan. Tingnan natin kung makikialam ang pinuno ng baryo. Ngayon matapang na si Zhao Danyu. Noon hindi siya nangahas magsalita ng ganito. Namatay na ang tao kahit isang beses. Ano pa ang dapat ikatakot? Tapos na ang tungkol sa ex-asawa. Ngayon, mag-focus na sa pagtatanim. Tiyo, talagang tumubo na. Tingnan mo. Tiyo, pwede ba itong kainin? Hindi pa pwedeng kainin ngayon. Maghintay pa ng kalahating buwan bago ito makakain. Misyon ng baguhan. Tapusin, mabuhay ng 7 araw. Gantimpala, pangunahing pakete sa pagtatanim. Puntos positibo 1-0. Kasalukuyang puntos 10. Na-unlock ang bagong misyon. Magbukas ng 1 ektarya ng lupa. Ika-2 tiyuhin. Saan galing ang mga bagay na ito? Nakuha ko ito noong mga nakaraang taon sa labas. Naitago ko ito sa isang sulok. Kakaalala ko lang. Zhao Danyu. Sabi ng punong tribo, ninakaw mo ang mga ligaw na gulay ng tribo. Ayon sa batas ng tribo, dapat kang parusahan. Ang mga ligaw na gulay ay tumutubo sa bundok. Pag-aari ng may kapal iyan. Kailan pa naging pag-aari ng tribo? Nagtatanggol ka pa rin. Ang dalisdis na iyon ay pag-aari ng pamilya ng pinuno ng angkan. Ang mga nasa bundok ay pag-aari ng aming pamilya. Magreklamo ka na lang sa hukuman laban sa akin. Tingnan mo kung paano husgahan ang hukom ng lalawigan. Maghintay ka lang, hindi ka palalampasin ng pinuno ng angkan. Siguradong hahanapan na naman ng kapintasan ng pinuno ng angkan. Kailangan kong mabilis na makapagpatatag ng aking posisyon. Tiyo, mayroon pa bukas. Meron. Araw-araw na meron. Tiyo, naniniwala na ako sa iyo. Talaga bang kaya mong panatilihin kaming mabuhay? Hindi lang basta mabuhay, kundi mabuhay ng maayos. Kapag tumubo na ang mga gulay natin, may makakain na tayo. Sa loob pa ng ilang buwan, makakain na rin tayo ng karne. Totoo ba? Tiyo, makakain tayo ng karne. Hindi ka na ba lolokohin ni Tiyo? Kailangan kong pagsikapan silang makakain ng mabuti. Magsuot ng bagong damit. Hindi na muling maapi. Ito ang aking pangako. At ito rin ang aking lakas para mabuhay. Simula ngayon, ang ating mga araw ay siguradong magiging mas maganda araw-araw. Tito, bigyan mo ako ng makakain.
3 araw na akong hindi kumakain. Ano ang pangalan mo? Saan ang bahay mo? Hindi ko alam. Namatay ng gutom ang tatay at nanay ko. Mag-isa ako. Kumain ka. Pagkatapos kumain, sumama ka sa akin. Sasama ako sa'yo. Saan? Punta ka sa bahay ko. Kulang ang tao sa bahay namin. Sumama ka sa akin. May makakain ka. Tio, sino siya? Mula ngayon, isa na siya sa pamilya natin. Bato, pakuluan ang tubig. Paliguan mo siya. Mula ngayon tatawagin kitang Zhao Mankang. Sumunod ka sa apelidong Zhao ko. Tandaan mo, simula ngayon. Ikaw ay tao ko, Zhao Danyu. Walang sinuman ang makapagsasamantala sa'yo. Tito. Ako. Magtrabaho ako ng mabuti. Huwag kang umiyak, kumain ka, tapos na ako kumain. Magtrabaho kasama sina Shito at iba pa. Huwag matakot si Mankang. Mabait ang pangalawang tiyuhin. Tingnan mong mabuti ang buong taniman. Ito ay punla ng munggo. Ito ay punla ng repolyo. Simula ngayon, araw-araw sa umaga at gabi, dapat magdilig ng 1 beses. Naaalala mo ba? Naaalala ko na. Tito. Huwag mo akong tawaging tito. Tawagin mo akong ikalawang tito. Ikaw, gaya ni Shito at ng iba pa, ay mga pamangkin ko. Ikalawang tito. Mankang. Mula ngayon, magkapatid na tayo. Sabi ng tiyuhin. Makinig ka na lang. Alaynan. Nakatukoy ng host. Natapos ang nakatagong misyon. Nag-ampon ng ulila. Dagdag na puntos, 10. Kasalukuyang puntos, 10. Isang tao pa. Isang dagdag na lakas. Matalino ang batang ito. Makakatulong siya balang araw. Bato. Ngayon, maganda ang kakainin natin. Tio. Talagang makakain na ako. Kaya na, itong mga gulay, sapat na ito para sa atin sa loob ng kalahating buwan. Ah! Tio, ang laki ng labanos na ito. Itong malaki, itabi natin para ibenta. Yung maliit, tayo na lang ang kakain. Zhao Danyu. Saan mo nakuha ang mga gulay na ito? Ako ang nagtanim. Marunong ka pang magtanim ng gulay. Kaya mong magtanim kahit ngayong taong may tagutom. Kapag marunong kang magtanim, kaya mo talaga. Gusto mo? 2 labanos, 1 barya. Tio, nabenta natin yan sa 20 barya. Heto. Pag-uwi, bumili ka ng kaunting asin at mantika. Tio, ito ang pinakamasarap na bagay na natikman ko. Tio. Mula ngayon. Araw-araw ba tayong makakakain ito? Mula ngayon ang buhay natin ay magiging mas maganda. Tio. Ang galing mo talaga. Gusto ko ring maging katulad mo balang araw. CJ. Kaya kailangan mong mag-aral ng mabuti. Tio. Huwag ka nang umiyak. Kumain ka na. Pamilya tayo. Masaya at masigla ang mahalaga. Tama ba? Tio. Tinamaan mo. Sapat ito para sa isang pagkain natin. Tio. Bakit ang galing mo? Natuto ako noon nung naghanap buhay ako sa labas. Mamaya ituturo ko sa inyo.
Marami ditong ligaw na hayop sa bundok. Pwede kang madalas pumunta dito. Pero mag-ingat ka. Kapag nakasalubong mo ang pinuno ng tribo, magkakaroon ka ng problema. Amoy masarap dito. Sandali lang, malapit na. Malapit na. Tito, ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Pinakamasarap. Pero may mas masarap pa sa hinaharap. Tio, sobrang bait mo sa amin. Kayo ang mga pamangkin ko. Kung hindi ako magiging mabuti sa inyo, kanino pa ba? Naamoy mo ba? Sarap ng karne. Kumakain ng karne ang pamilya ni Zhao Danyu. Saan siya kumuha ng karne? Siguradong nakawin iyon. Tara na, bumalik at sabihin sa pinuno. Itong si Wang. Maubos din ang kanyang kapalaran. Zhao Danyu, may nagsabi na kumain ka ng karne kagabi. Saan galing ang karne? Hinuli ko iyon sa pangangaso. Nangangaso. Ikaw, isa kang walang asawa. Marunong kang mangaso. Natutunan ko iyan noon nang lumabas ako at nag-ikot. May problema. Tiyak ninakaw mo iyan. Ang bundok na iyon ay pag-aari ng pinuno ng tribo. Ang mga ligaw na hayop sa bundok ay pag-aari rin ng pamilya namin. Ang mga ligaw na kuneho ay nakatira sa bundok. Pag-aari iyon ng may kapal. Simula kailan, nasa pamilya niyo na siya. Zhao Danyu. Ikaw mag-isa. Dala ang 4 na bata. Nakakakain pa ng karne. Tiyak may problema. Sabihin mo. Ikaw ba ang nagnakaw? Mga gamit ng tribo. Pinuno ng tribo. Kung sasabihin mong nagnakaw ako, ipakita mo ang ebidensya. Kung walang ebidensya, wag mo akong batikusin. Ikaw. Hintayin mo ako. Dako. Masyado kang nagpapasikat kamakailan. Tinutukan ka na ng lider ng grupo. Mag-ingat ka, Li Zeng. Wala akong ginawang mali. Ako mismo ang nagtatanim ng gulay. Nangangaso. Kumakain ako sa sariling pagsisikap. Anong mali? Wala kang kasalanan. Pero hindi ka palalampasin ng pinuno ng angkan. Gusto niyang sakupin ang lupa mo. Hinarangan mo ang daraanan niya. Kung ganoon, hindi ko rin. Papayagan siyang apiin ka. Alam kong mabuti ka. Pero may hangganan din ako. Mag-ingat ka. Konti lang ang maitutulong ko. Hindi naglalakas ang hayagang tumulong sa akin ang pinuno ng baryo. Ngunit hindi rin niya ako sasaktan. Kailangan kong mabilis na tumatag. Para rin, na hindi makahanap ng kapintasan ang pinuno ng angkan. Tio. Darating ba ang pinuno ng angkan? Muling maghahanap ng gulo. Pero hindi tayo natatakot. Basta may kakayahan tayo. Walang magagawa laban sa atin. Tio. Gusto kong matutong mangaso. CJ. Magsisimula tayo bukas. Ituturo ko sa inyo. Matutunan ninyo ang kakayahan. Upang hindi kayo mapasamantala. Unang hakbang sa pangangaso. Matutong basahin ang mga yapak. Tingnan ninyo. Ito ang mga yapak ng ligaw na kuneho. 2 ang malaki, 2 ang maliit. Tio, tandaan ko na. Ikalawang hakbang. Matutong makinig sa tunog. Mabilis tumakbo ang ligaw na kuneho. Ngunit maglalabas ito ng ingay na parang buhaghag. Narinig mo ba? Narinig ko. Nandoon. Ikatlong hakbang. Itaga. Tumingin ang mata sa target. Panatilihing matatag ang kamay. Lumipad ang palaso. Subukan mo nga. Tio. Hindi ako tumama. Walang problema. Masasanay ka rin kapag paulit-ulit. Nakita mo ba? Hindi pala ganoon kahirap magpalaso. Magpraktis ka lang. Zhao Danyu, saan mo nakuha ang kunehong ligaw na yan? Hinuli ko yan. Marunong ka pa ring mangaso. Ang galing. Tio, nabenta natin yan ng 50 wen. Hawakan mo. Bumili tayo ng bigas at harina. Tio, ang bango. Sobrang bango talaga.
Kain pa, masarap. Lumaki ka ng malaki. Hindi mo na kailangan ng tulong ni Tio. Kaya mo ring makagawa ng ganitong karaming masasarap na pagkain. Tio, kailangan kong matutong manghuli at makasama kang magtaguyod ng pamilya. Ayos. Kaya kailangan mong mag-aral ng mabuti. Tio, sa buong buhay ko, susundan kita. Ayos. Tayo ay isang pamilya. Walang sinuman ang dapat mahiwalay. Nakatuklas ng host. Natapos ang yugto ng misyon. Tumayo ng matatag. Dagdag na 20 puntos. Dagdag na 20 puntos sa kasalukuyang score. Na-unlock na ang bagong misyon. Magbubungkal ng 1 ektarya ng lupa. Susunod ay dapat magbukas ng lupa para sa pagtatanim. Basta't may lupa, may pagkain. Kapag may pagkain, hindi natatakot sa sinuman. Bagaman ang lupang ito ay ligaw. Ngunit maganda ang lupa. Maraming ani ang pwedeng itanim dito. Tio, ang lupang ito ay para sa angkan. Maaari ba tayong magtanim? Ang lupa ng angkan. Kung sino ang nagtatanim, siya ang may-ari. Ito ang lumang batas. Dito na lang muna tayo ngayon. Itutuloy bukas. Zhao Danyu. Ano ang karapatan mo para araruhin ang lupang ito? Ito ay lupa ng angkan. Lupang bakante ng angkan. Sino ang mag-aararo, kanya iyon? Ito ang lumang patakaran. Kung hindi kayo sang-ayon, pumunta kayo kay Lizeng para magpasya. Isa kang binatang walang asawa. Bakit ka kukuha ng ganito kalaking lupa? Siguradong gusto mong ipang ako. Ako ay nagtatanim ng mga pagkain para pakainin ang 4 kong anak. Kung hindi kayo sang-ayon, buksan mo rin. Hintayin mo. Babalik ako para sabihin sa punong bayan. Tiyak na maghahanap ng gulo ang punong bayan. Pero basta't hindi tutaw si Kapitan, wala siyang magagawa sa akin. Danyu. Ikaw ang mag-aararo ng lupang ito. Hindi natuwa ang punong angkan. Lizeng. Ito ang lupaing walang gamit ng angkan. Sinumang magbukas ay kanya. Ito ang lumang alituntunin. Wala akong nilabag na alituntunin. Tama ka. Ngunit hindi titigil ang punong angkan. Mag-ingat ka. Salamat sa paalala, Lizeng. Mag-iingat ako. Walang pagtuto si Lizeng. Ibig sabihin tama ang ginagawa ko. Sige, ipagpatuloy ang pagsasaka. Ang mga buto na ito. Maaani na sa loob ng 3 buwan. Pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng pagkain. Tio, talaga bang makakapagtanim ng pagkain? Maniwala ka sa Tio. Ah, Zhao Danyu ang sariwa ng mga gulay mo. Bigyan mo ako ng 2 ulo ng repolyo. Gusto ko ng 1 ligaw na kuneho. Magkano? Pechay, 1 wen para sa 2 ulo. Ligaw na kuneho, 1 wen bawat isa. Tio, ngayon, nakabenta ka na naman ng 100 wen. Esan, dalhin mo yan pa uwi para bumili ng tela. Gumagawa ako ng bagong damit para sa inyo. Si Tio ay sobrang talino talaga. Ang batang ito ay hindi basta-basta. Sa murang edad, mahusay magpabibo. Pag lumaki, tiyak na magaling pa. Naku, bibili ka ba ng tela? Bibili ng ilang piraso ng tela para sa gumawa ng bagong damit ang mga bata. Marunong ka bang gumawa ng damit? Medyo marunong. Magkano ang pirasong tela na ito?
Isang piraso. Tela na pwedeng gawing damit ng tao. Nagkakahalaga ito ng 5 ligaw na kuneho. Ibig sabihin ay 50 barya. Gumawa ka ng damit para sa 4 na bata. 2 piraso ng tela na ganito kalaki. Ay sapat na. 100 barya lahat-lahat. Tio, hindi pa ako nakasuot ng bagong damit dati. Mula ngayon araw-araw na akong makakasuot ng bagong damit. Liksat, kung anong gusto mong isuot sa hinaharap. Isuot mo lang iyon. Ang tiyuhin ay baboy ramo. Huwag kang matakot, sumunod ka sa akin. Tiyuhin, tinamaan mo. Ang laki ng baboy ramo. Sapat na ang baboy ramong ito para sa atin, na makakain ng kalahating buwan. Zhao Danyu, pinatay mo ang isang ligaw na baboy. Ang galing mo. Ang laki ng ligaw na baboy. Maraming pera yan, di ba? Hindi ko ibebenta, kakainin ko. Ngayon si Zhao Danyu ay talagang kahanga-hanga. Nagtatanim ng gulay at ng huli. Ang buhay, mas maganda pa kaysa sa bahay ng dato. Ang bango ni Tiyo ikalawa. Hindi ko pa kailanman naamoy ng ganitong bango. Mas mabango pa kaysa sa manto. Iba ang bango ng karne at ng manto. Parehong mabango, hindi masasabi kung alin ang mas mabango. Haha. Ang karne at manto, hindi pareho ng pagkain. Hindi talaga kailangang ikumpara. Magtiyaga ka na lang. Malapit na. Tito, ito ang pinakamagandang natikman ko. Pinakamasarap ito. Mayroon pa. Tiyo, napakabait mo sa amin. Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman malilimutan ang kabutihang loob mo. Tayo ay iisang pamilya. Hindi dapat magsalita na parang 2 pamilya. Kumain ng maayos, huwag kang mabulunan. Tiedan, sabayan mo ako. Nang sinilang ang tao. Likas na mabuti ang tao. Nang sinilang ang tao. Likas na mabuti ang tao. 3 salita. Magkahawig ang likas na katangian 3 salita. 3 salita. Si Xiang Yuan 3 karakter. Magkakahawig ang ating kalikasan, ngunit ang ating mga gawi ang naglalayo sa atin. Bilang isang anak, noong bata ka pa, maging malapit sa magulang, guro at mga kaibigan. Sanayin ang sarili sa magalang na pag-ugali. Taidan. Matalino ka. Mula ngayon, mag-aral ka ng mabuti. Sa hinaharap, makakapasa ako sa pagsusulit. Tio. Talaga bang makakapasa ako sa pagsusulit? Basta marunong kang bumasa at sumulat. Kahit sino ay pwedeng makapasa sa pagsusulit. Si Zhao Danyu ay marunong din bumasa. Hindi mo talaga ito mahahalata. Si Zhao Danyu na tao. Hindi ito basta-basta. Kung matuturuan pa niya ang pamangkin niya, na makapasa sa pagsusulit. Talagang kahanga-hanga iyon. Sino ba naman ang hindi sasang-ayon? Sa simula ng tao, ayon sa kasulatan, ang likas ay mabuti. Magkakahawig ang likas na katangian. Magkakaiba ang mga gawi. Tio. Gusto ko rin matuto. CJ. Pwede kayong lahat matuto. Kayang baguhin ng pag-aaral ang kapalaran. Titiyakin kong mag-aaral sila. Matutong magbasa at magsulat. Sa ganitong paraan, ang mga taktika at estratehiya, hindi na maluloko o maaapi ng iba. Zhao Danyu, naglinis ka ng bakanting lupa at ng huli. Nagbenta ka ng gulay at kumita ka ng malaki, di ba? Ayon sa mga tuntunin ng angkan, kailangan mong ibigay ang kalahati sa angkan. Pinuno ng angkan, aling-alituntunin ng tribo ang nagsabing kailangan kong magbayad. Ang mga bakanting lupa ng tribo ay ari ng lahat. Kung gagamitin mo, kailangan mong magbayad. Iyan ang patakaran.
Ang bakanting lupa ay pag-aari ng sinumang gumamit nito. Iyan ang lumang alituntunin. Punong tribo, kung gusto mong baguhin ang patakaran, kailangang pumayag ang buong tribo. Tama si Zhao Danyu. Ikaw, isang solong lalaki. Bakit ka makikipagtalo sa punong angkan? Ang batayan ko ay ang katwiran. Kung hindi makatarungan ang punong angkan, pupunta ako sa tanggapan ng bayan para magreklamo. Ikaw. Hintayin mo ako. Dainyu. Naka-offend ka sa pinuno ng angkan ngayon. Hindi siya titigil ng ganun-ganun na lamang. Wala akong ginawang mali, Lizeng. Kumikita ako sa pamamagitan ng aking kakayahan. Bakit ako magbabayad sa kanya? Tama ang sinabi mo. Ngunit malakas ang kapangyarihan ng pinuno. Hindi mo siya kayang talunin mag-isa. Pero hindi ko rin siya maaring pahintulutang mang-api. Alam kong mabuti kang tao, Lizeng. Ngunit mayroon din akong mga hangganan, kaya't mag-ingat ka na lang. Ito lang ang maitutulong ko sa iyo. Wala nang iba pa. Naiintindihan, salamat po, DC Denhe. Tio. Maghihiganti ba ang pinuno sa atin? Pero hindi tayo natatakot. Basta may kakayahan tayo, walang magagawa sa atin siya. Tio, gusto kong matutunan pa ang mas maraming kakayahan. CJ. Magsisimula bukas. Ituturo ko sa inyo ang mas marami pang bagay. Hanggat buhay pa ako. Hindi ko hahayaan na may sinuman. Nasaktan sila. Natukoy na nakumpleto ng host, ang yugto ng misyon laban sa angkan. Nadagdag ang gantimpalang puntos ng 30. Kasalukuyang puntos. Na-unlock ang 30 bagong gawain. Maghukay ng balon para lutasin ang krisis sa baryo. Maghukay ng balon. Malapit nang maubusan ng tubig ang baryo. Dumating na ang pagkakataon para makabangon. Ano nang gagawin natin? Halos matuyo na ang balon. Kung hindi pa umulan, tapos na tayo. Narinig ko na sa katabing na yon. Tuyot na ang kanilang balon. Lahat sila ay pumupunta sa 10 milya ang layo para kumuha ng tubig. Inutusan ako ng sistema na maghukay ng balon para malutas ang krisis ng ngayon. Mukhang ito na ang pagkakataon. Ngunit ang paghukay ng balon ay hindi biro. Kailangan itong gawin sa tamang lugar. Tungkulin na paalala, 300 hakbang sa hilagang kanluran ng ngayon. May daluyan ng tubig sa ilalim. Lalim ng balon ay 3 dangkal. Gantimpala, 50 puntos. 20 prestihiyo. Tio. Dito ba makakakuha ng tubig? Sabi ng pangalawang tiyuhin, siguradong may tubig. Talaga bang may tubig ang sinasabi ng pangalawang tiyuhin? Meron. Hukayin ng mas malalim, doon lalabas. Naghukay ng balon si Zhao Danyu. Sa lugar na ito, pwedeng makakuha ng tubig. Siguradong bulag siya sa paghukay. Walang tubig na lumabas dito kailanman. Maghintay na lang kayo sa katatawanan. May tubig na si Tito. Totoong may tubig na. Totoong may tubig. Ang galing ni Zhao Danyu. Ngayon, may pag-asa na ang ating nayon. Danyo, ang galing mong humukay ng balon. Naresolba mo ang matinding pangangailangan ng buong baryo. Punong baryo, ito ang dapat kong gawin. Zhao Danyu, ikaw ang malaking kabutihang loob ng aming baryo. Kung may magsasabi pang masama tungkol sa'yo, ako ang unang hindi papayag. Hahaha. Tatay, si Zhao Danyu ay sumikat sa pagkakataong ito. Ano ang gagawin natin? Maghihintay tayo. Hindi ko siya papayagang maging maayos. Zhao Danyu, ito ang mga itlog ng bahay namin. Hawakan mo ito. Ito ang mga gulay namin. Huwag mo kaming husgahan. Tinanggap ko na ang kabutihang loob ninyong lahat. Ngunit hindi ko matatanggap ang mga ito. Ang balon ay inukay para sa buong baryo. Hindi ito para sa kabayaran. Zhao Danyu, ang bait mo talaga. Ikalawang tito, bakit mo? Hindi tinatanggap ang mga gamit ng mga taga-baryo. Ang paghuhukay ng balon ay para sa buong baryo. Hindi para sa kapalit na bayad. Dapat may hangganan ang pagiging tao. Hindi pwedeng kunin ang lahat. Tito, ang galing mo talaga. Gusto ko rin maging katulad mo balang araw. CJ. Kaya kailangan mong mag-aral ng mabuti. Matutunan ang tamang asal ng tao. Natapos ang gawain na maghukay ng balon para iligtas ang baryo.
Nakatanggap ng 50 puntos na gantimpala. Nadagdag ang reputasyon ng 20. Kasulukuyang puntos 80. Kasulukuyang reputasyon 20. Ang paghuhukay ng balon at iba pa. Talagang napakadali. Ang dali lang naman, hahaha. Susunod ay ang kislap ng muling pagbangon. Ang daan patungo sa pag-unlad ng industriya. Tiyo, hinog na ang ating ani. Esan, simula na ang pag-aani ngayon. Ng mga butil na ito. Sapat na ito para sa isang taon natin. Tiyo, talaga bang may mga butil na tayo? Magkakaroon tayo palagi. Talagang kahanga-hanga si Zhao Danyu. 300 kilo ang naani sa isang ektarya. Sa bahay namin, sa isang mu, nakakaani lang kami ng 100 gin. Paano siya nakakaani ng ganito karami? Tiyak marunong siyang magtanim. Zhao Danyu. Maaari mo ba akong turuan? Kung paano magtanim? Pwede. Bukas, pumunta ka sa bahay ko, ituturo ko sa'yo. Tiyo. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Ang bango, sobrang bango. Huwag magmadali, dahan-dahan kumain. Simula ngayon, araw-araw. Sa bahay natin makakain tayo ng puting kanin. Napagpasyahan na ni Tito Shito. Simula ngayon, ang taong pinakahinahangaan ko ay ikaw. Oh. Noon, mayroon ka bang iba? Na pinakahinahangaan mo? Unang hakbang sa pagtatanim. Piliin ng mabuti ang binhi. Dapat buo ang buto. Walang dapat na mga butas mula sa insekto. Ikalawang hakbang, mag-abono. Dapat bulok na ang dumi. Hindi ito maaaring gamitin ng direkta. Ikatlong hakbang, magdilig. Dapat basang-basa ang lupa. Hindi lang dapat sa ibabaw ang pagdilig. Tandaan kita, Zhao Danyu. Talagang mabait ka. Handang turuan kami. Pareho tayong taga-baryo. Dapat magtulungan tayo. Zhao Danyu. Tinuruan mo ang mga taga-baryo magtanim. Magkano ang kinita mo? Walang bayad ang pagtuturo ko kung walang perang kinukuha. Libre. Sigurado akong may balak ka. Anong balak meron ako? Gusto ko lang tulungan si Taina. Mabuhay ng maayos. Hintayin mo ako. Kung hinihintay mo, hintayin mo na lang. Pero may isa pa akong gustong sabihin. Huwag kang magalit, ha? Parang puro sinasabi mo lang. Aabangan kita. Danyu. Ngayon mataas na ang reputasyon mo. Hindi ka na mapipigil ng pinuno ng angkan. Pero mag-ingat ka. Maaaring gumamit siya ng panlilinlang. Esan. Lizeng, mag-iingat ako. Salamat sa pagpapaalala. Mabait kang bata. May tiwala ako sa'yo. Hindi rin kita bibigin. Tiyo, napakarami na nating taniman. Kakainin ba natin lahat yan? Kung hindi matapos kainin, pwede namang ibenta. Dapat tayong kumita ng mas malaki. Pagkatapos ay magtatayo tayo ng bagong bahay. Tito, magtatayo tayo ng bagong bahay. Mayroon na tayong pagkain. Magtatayo ng bagong bahay. Wala yan, kaunting pagsusumikap lang. Bakit? Ayaw mo bang manirahan sa bagong bahay? Gusto ko, sobra pa nga. Gagawa tayo ng bagong bahay. Zhao Danyu. Ang tamis ng kamote mo. Bigyan mo ako ng 10 kilo. Magkano ang patatas? Kamote, 1 sentimo para sa 2 kilo. Patatas, 1 sentimo para sa 1 kilo. Tiyo, nakapagbenta na naman tayo ng 300 sentimo ngayon. Heto. Itabi mo ito. Para sa pagtatayo ng bahay sa hinaharap. Pagkalipas ng 6 na buwan pa, makakapagtayo na tayo ng bagong bahay.
Tio, talaga bang kaya natin makapagpatayo ng bagong bahay? Kaya. Tiyaking makakaya. Nakadetect. Ang host na natapos ang yugto ng misyon. Paunlarin ang industriya. Gantimpalang puntos positibo 40. Kasalukuyang puntos 120. Na-unlock na ang bagong misyon. Babala, salot ng tipaklong. Salot ng tipaklong. Mukhang magkakaroon ng malaking problema. Kailangang maghanda ng maaga. Babala. 3 araw mula ngayon ay darating ang salot ng mga tipaklong. Saklaw na may radius na 50 li. Ipinapayo sa mga residente na maghanda ng maaga. Humukay ng kanal at punuin ng tubig. Maghanda ng mga sulo. Organisa ang sama-samang depensa ng mga taga-baryo. Dumating na ang salot ng mga tipaklong. Ito ay isang malaking sakuna. Kung hindi tayo maghahanda ng maaga, ang mga pananim ng buong baryo ay kakainin lahat. Ikalawang tiyo, ano nang meron sa'yo? Shito, pumunta ka at tawagin si Mankang. Kailangan nating gawin ang isang malaking bagay. Punong barangay, sa loob ng 3 araw darating ang salot ng tipaklong. Kailangan nating maghanda ng maaga. Kung hindi natin maililigtas ang mga pananim ng buong baryo. Salot ng tipaklong. Paano mo ito nalaman? Nakita ko yan noong naglalakbay ako. Mainit at malagkit ang panahon ngayon. Mali ang direksyon ng hangin. Tiyak na darating ang mga tipaklong. Tama ka. Ano ang gagawin natin? Hukayin ang mga kanal at punuin ng tubig. Maghanda ng mga sulo. Isaayos ang sama-samang pagbabantay ng mga taga-baryo. Takot ang mga tipaklong sa tubig at apoy. Kapag handa tayo ng husto, maaari nating maprotektahan ang mga pananim. CJ! Agad kong tatawagin ang mga taga-baryo. Makinig kayong lahat. Sabi ni Zhao Danyu, 3 araw mula ngayon ay magkakaroon ng salot ng mga tipaklong. Kailangan nating maghanda ng maaga. Kung hindi mapapanatili ang mga pananim. Sa lagubang. Totoo ba yan? Sabi ni Zhao Danyu. Siguro hindi siya nagkakamali. Zhao Danyu, bakit mo sinasabi na magkakaroon ng salagubang? Isang Diyos ka ba? Hindi ako isang Diyos. Pero nakita ko na ang salot ng mga tipaklong. Ngayon ay mainit at malabo ang panahon. Mali ang direksyon ng hangin. Tiyak na darating ang mga tipaklong. Maniniwala kayo o hindi. Pero ang lupa sa amin. Ako ang magpoprotekta ng mabuti. Naniniwala ako kay Zhao Danyu. Walang pagkakamali ang mga sinasabi niya. Tama. Makinig tayo sa kanya. Kailangan mas malalim ang hukay. Hindi bababa sa isang talampakan ang lalim. Dapat puno ng tubig. Walang puwang na dapat iwanan. Tao na si Zhao Danyu. Ganito ba? Talagang mapipigilan nito ang mga tipaklong. Hindi marunong lumangoy ang mga tipaklong. Kapag nahulog sa tubig, mamamatay sila. Tio, kailan darating ang mga tipaklong? Malapit na. Darating bukas. Tito. Tayo ba talaga? Makakahadlang tayo sa mga balang. Kaya. Tiniyak ni Tito. Maghanda ang bawat pamilya ng 10 sulo. Maghanda pa ng maraming panggatong. Dumating na ang mga tipaklong. Sindihan natin at sunugin sila. Zhao Danyu. Ang galing mo talaga. Natutunan ko yan noon pa. Makinig kayo sa akin. Siguradong maliligtas natin ang mga pananim. Narito na. Dumating na ang mga balang. Bilisan mo ang apoy. Ituloy mo. Huwag huminto. Nailigtas. Nailigtas ang mga pananim. Zhao Danyu. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo. Nawala na ang mga pananim natin. Lahat ay naghirap. Umuwi na at magpahinga ng mabuti. Zhao Danyu. Ikaw ang malaking tagapagligtas ng ating nayon. Wala na lahat. Wala na ang mga pananim. Paano tayo makakaraos ngayong taon? Buti na lang naghanda na ako ng maaga. Kung hindi, magiging ganito rin ang ating baryo. Tio, napakawawa nila. Kahit na naawa tayo sa kanila. Hindi naman natin maibibigay ang ating pagkain sa kanila. Huwag mo nang isipin, umuwi na tayo. Ikaw ba si Zhao Danyu? Narinig ko na nauna mong naipredict ang salot ng mga tipaklong.
at pinamunuan mo ang buong baryo, na mapanatili ang mga pananim. Ulat po, Ginoo. Opo. Noong mga naunang taon habang naglalakbay ako, nakakita ako ng salot ng mga tipaklong, kaya naghanda ako ng maaga. Paano mo nagawa iyon? Naghukay ng mga kanal at pinuno ng tubig. Naghand ng mga sulo. Takot ang mga tipaklong sa tubig at apoy, basta't handa ng sapat. May iwasan ang pagkasira ng mga pananim. Ayos. Magaling ka. Gusto kong bigyan ka ng gantimpala. Itong plate. Dalhin mo at ilagay sa bahay. Kung sakaling may mga problema sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Ako si Chen. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Zhao Danyu, ang galing mo talaga. Pinarangalan ka pa ng punong bayan. Ang plague na ito, hindi basta-basta ito. Sino pa ba ang atake sa iyo ngayon? Ang mga salitang makabukirin. Hindi basta-basta makakamit ng sinuman. Si Zhao Danyu na ito ay nakatanggap pa ng papuri mula sa county. Tatay. Ano ang gagawin natin? May suporta siya mula sa county ngayon. Hindi na natin siya magagalaw. Kahit hindi kaya, kailangan pa rin natin kumilos. Hindi ko siya papayagang mabuhay ng payapa. Pinuno. Bakit hindi tayo? Maghintay muna. Kailangan kong makaisip ng planong walang sablay. Tio, talagang maganda ang mga pananim natin. Muling taon ng masaganang ani ito. Lalong gumaganda ang buhay. Susunod. Dapat nang isaalang-alang ang pagtatayo ng bagong bahay. Zhao Danyu, ang ganda talaga ng mga butil mo. Bigyan mo ako ng 20 libra. Gusto ko rin ng 20 libra. Tio, ngayon, muli tayong nakabenta ng 10 tael ng pilak. Alanan, hawakan mo ito at itago mo ng maayos. Magsisimula na tayong magtayo ng bagong bahay. Ngayon ay mayroon ng 20 tael na pilak. Sapat na ito para sa bagong bahay. Ikadalawa na tiyuhin. Kailan tayo? Magpapatayo ng bagong bahay. Alanan. Bukas na tayo magsisimula. Na-detect ang host. Natapos ang yugto ng misyon. Napigilan ang salot ng mga lokos. Nakatanggap ng 60 puntos na gantimpala. Kasalukuyang puntos, 180. Naka-unlock na ang bagong misyon. Paghiwalay ng pamilya at pagiging malaya. Mukhang panahon na para iwan ang angkan. Ganap na nagtakda ng hangganan. Puno ng angkan. Gusto kong maghiwalay ng pamilya. Mula ngayon, ihiwalay ko ang sarili ko sa angkan. Maghiwalay ng pamilya. Akala mo ba ang paghihiwalay ng pamilya ay biro? Hindi ito biro. Napag-isipan ko na. May sarili akong lupa. May sarili akong bahay. Hindi ko kailangan ng pag-aalaga mula sa angkan. Mas mabuti para sa lahat kung maghiwalay ang aming pamilya. Natakot ka. Baka hihingi ng pera sa'yo ng angkan, di ba? Wala akong utang sa angkan. Nang namatay ang tatay ko. Sino sa angkan ang nag-alaga sa akin? Pinalo ako hanggang mamatay, at itinapon sa libingan ng mga patay. Sino sa angkan ang sumagip sa akin? Ngayon na maayos na ang buhay ko, ay gusto na ng angkan na makiambag. Walang chance. Tama si Zhao Danyu. Danyu. Talaga bang naisip mo ng mabuti? Naisip ng mabuti. Azilangi. Pakiusap maging saksi ka. CJ. Sundin natin ang patakaran. Paalisin siya. Simula ngayon. Si Zhao Danyu ay magkakaroon ng sariling pamilya. Hindi na siya kailangang makialam sa mga bagay ng pamilya. At hindi na rin siya pakialaman ng pamilya. Lahat tayo ay mga saksi. Mabuti. Ikaw ay magkakaroon ng sariling pamilya. Huwag kang magsisisi mamaya. Hindi ako magsisisi. Tio, maghihiwalay na tayo. Magkakaroon ba ng problema sa hinaharap? Hindi. Makabubuti sa atin kung maghihiwalay tayo. Ang mga gulo ng ating angkan sa hinaharap, hindi natin kailangang pakialaman. Ang ating mga bagay, hindi rin ito dapat pakialaman ng angkan. Tio. Sinuportahan kita. CJ. Uwi na tayo. Tayo na at magtayo ng bagong bahay.
Zhao Danyu. Gaano kalaki ang bahay na itatayo mo? 3 pangunahing kwarto, 2 gilid na kwarto. Mas malaki ang bakuran. Para sa pag-aalaga ng manok at baboy sa hinaharap. Malaki siguro ang gastos nito. May pera ako. Gawin niyo lang ng maayos. Talagang may kakayahan si Zhao Danyu. Sa loob ng 1 o 2 taon, makakapagtayo na siya ng bagong bahay. Ngayon siya, pero sa amin na yon, ay ang pinakamayamang tao. May kakayahan talaga siya. Dapat mabuhay ng maayos. Sa hinaharap. Ito na ang ating tahanan. Ang laki ng bahay ni Tio. Tio, pwede ba akong magkaroon ng sariling kwarto? Bawat isa sa inyo ay may sariling kwarto. Sa wakas, may sarili na akong bahay. Talagang gumaganda na ang buhay. Esan, siguro dapat ko nang isipin, ang mag-asawa para may kasama sa kama. Esan, dapat pag-isipan. Tio-dos, ito ako. Ito ang unang pagkakataon na may sarili akong kwarto. Tio. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang akong gustong umiyak. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Kapag umiyak ka, mawawala na ang lahat. Ito ang ating tahanan. Huwag kang masanay, ha? Ha ha ha. Bato. Ikaw ang bahala sa pagpapakain ng mga manok. Puno na ang bodega. Ikaw naman ang bahala sa pagpapakain ng mga baboy. Opo, Tio. Tio. Sisiguraduhin kong aalagaan ng mabuti ang mga manok at baboy. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng mga itlog at karne ng baboy. Pagkalipas ng ilang buwan, pwede na rin itong ibenta. Zhao Danyu, sariwa talaga ang mga itlog mo. Bigyan mo ako ng 10. Gusto ko rin ng 10. Tio, ngayon, nakabenta ulit tayo ng 50 wen. Alaynan, ikaw ang tagapangasiwa ng pera sa ating pamilya. Tandaan mong itago ito ng maayos pag-uwi. CJ. Ikaw ang mula sa New Yung bato na nayon. Zhao Danyu. Narinig kong magaling ka sa pagsasaka. Pinupuri mo lang ako, Ginoong Qian. May dala akong 500 kilo ng ani. Gusto kong ibenta ito sa iyo. 500 kilo. Hindi ito kaunti. Bibigyan kita. 1 leang ng pilak bawat 100 gin. Kumusta? Sa merkado, 1.25 leang ng pilak bawat 100 gin. Ginoong Qian. Masyadong mababa ang presyong iyan. Presyo sa merkado ay presyo sa merkado. Ito ang presyo sa bultuhan. Kung hindi mo ibebenta, kunin mo na. Sige, magtatanong ako sa ibang tindahan. Sandali. 2, 3, 100 kilo. Hindi na pwedeng tumaas. Isang 2, 5. Kahit 1 sentimo, hindi ibebenta. Ayos. 1 leang 5 ay 1 leang 5. Zhao Danyu. Ang mga ani mo sa hinaharap, ibenta mo sa akin lahat. Bibigyan kita ng pinakamagandang presyo. Depende pa rin sa sinseridad ni Boss Qian. Makikita mo ang aking sinseridad. CJ. Abangan natin. Ang landlord na si Qian na ito. Mukhang hindi mabait iyon. Sa susunod kapag magnenegosyo, kailangan nating mag-ingat sa kanya. Tio. Yung landlord na si Qian. Mukhang hindi siya mabuting tao. Alaynan. Siguradong magdudulot siya ng problema. Pero hindi tayo natatakot. Basta may kakayahan tayo. Walang magagawa sa atin. Tio. Tutulungan kita. Ayos. Maganda talaga ang bato. Ngayon ay lumaki na. Makakatulong na ako kay Tito. Tito. Ang dami nating tanim. Kaya ba natin ito? Lahat kayo ay lumaki na. Makatutulong na. Tito, pangalawa. Gusto kong matuto pa ng mas maraming kasanayan. CJ. Ituturo ko sa'yo. Zhao Danyu. Ang mga soyabian mo ay talagang bilugan at malalaki. Bigyan mo ako ng 20 kilo. Gusto ko ng sorghum. Magkano ito? 1 sentimo bawat kilo ng soybeans. 1 sentimo para sa 2 kilo ng sorghum. Ngayon ay may 50 pilak na tayo. Ang ating buhay ay lalong gumaganda. Ikalawang Tio, talaga bang na tayong may ganitong karaming pera? Ito lahat ay bunga ng pagsisikap natin ng magkasama. Ikalawang Tio, letra. 3 letra. Na-memorize ko na ang buong. Naka-memorize na lahat. CJ. Magsisimula bukas. Ituturo ko sa iyo ang Qianziwen. Salamat, Tio. Lalong gumaganda ang buhay namin. Pero alam ko, darating pa rin ang mga problema. Ginoong Qian, hindi siya magpapahinga.
Natukoy ang host, na kumpleto ang yugtong gawain. Paghiwalayin ang pamilya, maging malaya. Gantimpalang puntos positibo 5-0. Kasalukuyang puntos 230. May bagong misyon na na-unlock. Pagkaaway sa labas. Babala. Maghihiganti ang may-ari ng pera sa host. Maghanda ka. Maghanda ka. May-ari ng pera. Tila naghahanap talaga ng gulo. Kailangan na tayong maghanda. Ano ang ginagawa nyo? Huminto kayo. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo? Aba, si Boss Kian ang nagpadala sa amin. Sabi niya hindi mo kami pinapansin. Bibigyan kita ng leksyon. Bumalik ka at sabihin mo kay Ginoong Kian. Kung mangahas siyang bumalik, magreklamo ako sa munisipyo. Ginoong Kian, nagpadala ka ng tao para nakawin ang aking ani. Paano natin ito bibilangin? Zhao Danyu, anong ebidensya meron ka na sinasabing mga tao ko ang nagpadala? Nagsalita na ang mga tao mo, Boss Kian. Hindi tayo dapat magkasangkot. Bakit mo ako pinapaboran? Hindi mo alam ang iyong halaga. Binibigyan kita ng pagkakataon. Pinapagawa kita na ibenta lahat ng iyong pagkain sa akin. Hindi ka magbebenta. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakabait. Paano mo gustong maging hindi maganda ang trato ko? Ang mga pagkain mo sa hinaharap, huwag mong asahang mabebenta mo sa bayan. Pipigilan ko lahat ng tindahan ng pagkain. Natanggapin ang mga pagkain mo. Sige, pupunta ako sa bayan para magbenta. Ginoong Kian, kahit gaano pa kahaba ang kamay mo, hindi mo pa rin maaabot ang bayan. Hintayin mo ako. Tio, Ginoong Kian, maghihiganti ba siya sa atin? Pero hindi tayo natatakot. Kung maglakas siya ng loob na kumilos, aayawan ko siya sa munisipyo. Tio, poprotektahan kita. CJ, protektahan mo si Tio. Poprotektahan ka ni Tio. Magprotekta tayo sa isa't isa. Zhao Danyu, maganda talaga ang kalidad ng ani mo. Mula ngayon, ibenta mo lahat sa akin. Bibigyan kita ng pinakamagandang presyo. Salamat po, boss. Salamat po, boss. Narinig ko tungkol sa mga mayayamang landlord sa bayan. Para sa iyo. Esan. Gusto niyang kontrolin ang aking pagkain. Hindi ako papayag. Si Ginoong Kian ang may lupa. Hindi siya taong sumusunod sa batas. Mag-ingat ka. Mag-iingat ako. Salamat sa paalala, boss. Zhao Danyu, narinig kong target ka ni Ginoong Kian. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Pupunta ako sa bayan para magbenta ng butil. Ang galing mo talaga. Ganoon ba kagaling si Ginoong Kian? Hindi ka natatakot. Dapat may prinsipyo sa buhay. Huwag magpapaapi. Hindi pa alam kung paano lumaban. Ngayon, nakabenta tayo ng 8 liang na pilak. Ang buhay natin ay unti-unting gumaganda. Ikadalawa na, Tio. Panginoong Kian, babalik ba siyang maghahanap ng gulo? Pero hindi tayo natatakot. Basta may kakayahan tayo. Wala siyang magagawa sa atin. Shitu. Tawagin mo si Mankang. Linisin natin ang kanal ng tubig. Ikalawang, Tio. Siguradong ginawa yan ni Kian, ang may-ari ng lupa. Esan. Gustong pilitin niya akong sumunod. Pero hindi ako susuko. Zhao Danyu. Sabi ng aming boss, magpakatino ka. Ibigay mo lahat ng pagkain sa kanya. Hindi ko ibebenta. Huwag niyo kaming sisihin. Walang anuman. Bumalik ka at sabihin mo kay Ginoong Kian. Kung susubukan pa niyang bumalik, aayusin ko siya sa opisina ng bayan. Ginoo, si may-ari ng lupa na Kian. Nagpadala siya ng tao para magnakaw ng aking pagkain. Sinara nila ang aking kanal ng tubig. At nagpadala pa sila ng tao para ako ay saktan. Pakiusap, Ginoo, ipagtanggol mo ako. Hindi ito makatarungan. Napakalakas ng loob ni may-ari ng lupa na Kian. Tawagin ang mga tao. Dalhin ninyo ang may-ari ng lupa na si Kian. Zhao Danyu. Huwag kang mag-alala. Bilang opisyal, aasikasuhin ko ito para sa iyo. Salamat po, Ginoo. May-ari ng lupa na si Kian. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Ginoo, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Nagpadala ka ng tao para magnakaw ng mga butil ni Zhao Danyu. Pinasara ang kanyang irigasyon.
At nagpadala pa ng tao para saktan siya. Naghahanap ka pa ng dahilan. Ginoo. Wala ako. Lahat ng ito ay paninira ni Zhao Danyu sa akin. Ginoo, mayroon akong saksi. Umamin na ang mga taong iyon. Sila ay ipinadala ng mayamang si Qian. Tao. Dalhin ang mga taong iyon dito. Ginoo. Si Ginoong Qian ang nag-utos sa amin. Ginoong Qian. May sasabihin ka pa ba? Ginoo. Nagkamali po ako. Hindi na po ako muling gagawa nito. Ipalo ng 20 palo. Multa, 50 liang pilak. Kung maglakas loob ka pang mang-api sa mga mabubuting mamamayan, mariing parurusahan, walang palagpasin. Tapos na ang pagdinig. Zhao Danyu. Ang 50 lay ang napilak na ito ay multa na ipinataw sa landlord na si Qian bilang kabayaran para sa iyo. Ginoksi, mabait ka na tao. May kakayahan at may prinsipyo. Kung sakaling may mga hirap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Ginoksi. Zhao Danyu, ang galing mo talaga. Napatalsik mo ang mga mayayamang landlord. Ang county magistrate ay sumusuporta sa iyo. Sino pa ang mga has na mangbuli sa iyo? Dapat may prinsipyo ka sa buhay. Huwag kang papayag na maapi. Ngayon may 100 lei ang napilak na tayo. Ang buhay natin ay unti-unting gumaganda. Tio, talaga bang may ganito tayong kalaking pera? Alaynan. Ito ay bunga ng ating sama-samang pagsisikap. Tio, gusto kong mag-aral sa paaralan ng bayan. CJ, bukas dadalhin kita para magparehistro sa paaralang panlalawigan. Salamat po, Tio. Matalino ang batang ito. May angking talento sa pag-aaral. Tatanggapin ko siya. Salamat po, guro. Salamat po, guro. Salamat po, guro. Ang bayad sa pag-aaral ay 5 liang pilak kada taon. CJ, ibabayad ko na ngayon. Zhao Taidan. Pumunta na siya sa paaralang bayan para mag-aral. Ang galing. Zhao Danyu. Ang galing mo talaga. Pati ang pamangkin mo napapadala mo pa. Mag-aaral sa paaralang panlalawigan. Matalino si Taidan. Dapat mag-aral siya. Tio, mag-aaral ako ng mabuti. Sa hinaharap makakakuha ako ng titulo. Iparangalan ang mga ninuno. CJ, naniniwala sa iyo ang pangalawang Tio. Natukoy ang host, natapos ang gawain ng yugto. Suklian ang pag-atake kay Panginoong Qian. Nagdagdag ng 70 puntos bilang gantimpala. Kasalukuyang puntos 300. Na-unlock ang bagong misyon. Na-upgrade ang sistema. Mukhang may bagong tampok. Binabati kita, host. Umabot na sa 300 puntos. Na-upgrade ang sistema sa version 2.0. Na-unlock ang mga bagong tampok. Nangungunang teknik sa pagtatanim. Teknolohiya sa paghahayupan. 3. Teknolohiya sa pagpoproseso ng pagkain. Bagong gawain. Magtayo ng paggawaan ng tokwa. Paggawaan ng tokwa. Madaling gumawa ng tokwa. Mababa ang gastos, mataas ang kita. At gustong-gusto ito ng mga tao sa baryo. Magandang ideya ito. Pwede nating gawin. Bato, gusto kong magtayo ng pabrika ng tokwa. Handa ka ba na matutong gumawa ng tokwa kasama ko? Tio, handa akong sumama. Ayos. Bukas simulan kong turuan ka. Si Zhao Danyu ay magbubukas ng tofu shop. Napakabuti. Sa susunod makakakain na tayo ng sariwang tofu. Talaga namang may talento siya. Marunong ng lahat. Tio, paano mo nagagawa lahat ng ito? Natutunan ko noong naglakbay ako noon. Mag-aral kayo ng mabuti. Sa hinaharap, ang paggawaan ng tokwa na ito ay ipapasa ko sa inyo na. Tio, sisikapin kong matuto ng mabuti. Zhao Danyu. Ang lambot ng tokwa mo. Bigyan mo ako ng 2 piraso. 1 sentimo ang 1 pirasong tokwa. Tio, ngayon, nakabenta na naman ng 100 wen. Gumawa ka ng mas marami bukas. Mas marami pang barya ang makukuha. Shito, mabilis kang matuto. Mula ngayon ang tindahan ng tokwa
ay ipagkakatiwala ko sa'yo. Tio, sisikapin kong magtrabaho ng mabuti. CJ, naniniwala ako sa'yo. Zhao Danyu, ang sarap ng tofu mo. Mas masarap pa kaysa sa bayan. Sa susunod, bibili na ako ng tofu mo. Salamat sa suporta ninyo lahat. Zhao Danyu, narinig kong nagbukas ka ng tindahan ng tokwa. Sumasagot, Ginoo. Opo. Ang tokwa mo, kamusta ang pagkakagawa? Ayos lang. Gustong-gusto ito ng mga tao sa baryo. Ihatid mo nga ng kaunti para matikman ko. CJ, malambot at malinamnam ang tokwa na ito. Talento ka talaga. Salamat po sa papuri, Ginoo. Bibigyan kita ng isang plate ng marangal na mga ngalakal. Hindi ka lang marunong magtanim. Nagtatrabaho pa rin sa negosyo. Halimbawa ka ng mga tao. Salamat po, Ginoo. Daku, ikaw ang unang negosyante sa aming baryo. Ipinagmamalaki mo ang aming baryo. Zhao Danyu, ang galing mo talaga. Binigyan ka na naman ng plake ng punong bayan. Makatwirang mga ngalakal. Isang malaking karangalan ito. Ito ay dahil sa suporta ng lahat. Ikalawang tito, ang galing mo talaga. Mayroon na tayong 2 plaka. Lahat ito ay sa atin. Bunga ng ating sama-samang pagsisikap. Si Zhao Danyu na ito. Nakakuha pa ng 2 plaka. Tatay, may suporta na siya mula sa county magistrate. Hindi na natin siya matutulungan. Puno. Baka dapat na lang nating kalimutan ito. Sobrang lakas na niya ngayon. Hindi natin siya kayang labanan. Kalilimutan na lang. Hindi ako mapapapayag. Dehaw. Dapat kang sumuko. Zhao Danyu. Ngayon may suporta ka mula sa punong bayan. Hindi mo siya kayang labanan. Hindi ako kontento. Kahit hindi ka kontento, kailangan mong tanggapin ang mga ginawa mo nitong mga taon. Nakikita ng mga tao sa baryo. Kung patuloy ka pa sa gulo, hindi ka nasusuportahan ng mga tao sa nayon. Lahat sila. Naiintindihan ko na. Danyu. Puno ng angkan. Hindi ka na niya guguluhin. Mabait kang bata. May kakayahan at may paninindigan ka. Naniniwala ako sa'yo. Li Zeng. Hindi kita bibigyan. CJ. Magpatuloy ka sa pagsusumikap. Ikalawang tito. Tayo ngayon, mayroon ng 10 ektarya. Alaynan, sa ilang taon. Makakakuha pa tayo ng mas maraming lupa. Yung dagdag na lupa, ako ang tutulong sa pangangalaga nito. Ayos. Ang puno ng bodega ay talagang kahanga-hanga. Zhao Danyu, ikaw talaga ang ipinagmamalaki ng aming baryo. Tama. Ikaw ang aming huwaran. Napakabait ninyo. Ginagawa ko lang ang nararapat gawin. Ang galing talaga ng dakilang tao. Hindi lang siya may kakayahan. Mapagpakumbaba pa siya. Sino ba ang hindi sang-ayon? 200 pilak na tael na ang buhay natin. Lumalago na ng husto. Ikalawang tito. Talaga bang ganito karami ang pera natin? Ito ay dahil sa pagsusumikap nating lahat. Tio, sabi ni Guro matalino ako. At makakasali na ako sa susunod na taon. Nagsimula na ang pagsusulit para sa mga kandidato. CJ, naniniwala ang ikalawang tiyo. Natiyak na makakapasok ka. Salamat, ikalawang tiyo. Tiyak na hindi kita bibigyan. Susunod, pangungunahan ko ang buong baryo na magkaroon ng magandang buhay. Na-detect ang host, natapos ang yugto ng gawain. Naitayo ang pabrika ng tokwa. Nagdagdag ng 80 puntos na gantimpala.
Kasalukuyang puntos ay 380. May bagong gawain na na-unlock na. Tapos na ang taon ng kalamidad. Sunod ay, ang panahon ng anihan. Lahat ay patungo sa kabutihan. Ang saya. Maganda ang ulan ngayong taon. Ito ay taon ng masaganang ani. Magtrabaho kayong mabuti sa bukid. Ngayon taon. Siguradong magkakaroon tayo ng magandang ani. Zhao Danyu. Salamat sa iyo. Sa pagtuturo sa amin kung paano magtanim. Kung hindi, tiyak na namatay na kami sa gutom. Tama. Kayo ang aming malaking tagapagligtas. Lahat tayo ay mula sa iisang bayan. Dapat tayong magtulungan. Ngayong araw, tinipon ko kayo. Dahil may isang bagay na nais kong pag-usapan natin. Pakinggan ninyo. Ngayong taon ay magandang taon. Maraming utang na loob ang aming baryo kay Zhao Danyu. Kaya nakalampas kami sa panahon ng tagutom. Iminumungkahi ko. Palitan natin ang pangalan ng aming baryo. Pinalitan ng pangalan na bayan ng masaganang ani. Ano sa palagay ninyo? Ayos. Magandang pangalan ito. Tama. Magandang pangalan ito. Palitan natin ang pangalan sa biyaya ng ani. Li Zeng, ito. Malaking baka ah. May puso ka para dito. Kontento na ako. Danyu. Ito ang handog ng lahat. Huwag mo nang tanggihan. Nayon ang masaganang ani. Ang pangalang iyan ay maganda. Mula ngayon tayo na. Mga taga nayon ng masaganang ani, bayan ng masaganang ani. Umaasa akong ang pangalang ito ay magdadala ng swerte sa lahat, upang lahat ay makapagkaroon ng mabuting buhay. Ngayon taon. Talagang taon ng masagana. Salamat kay Zhao Danyu. Turuan tayo ng pagsasaka. Lahat magtulungan tayo. Ibalik ang lahat ng ani. Zhao Danyu. Ngayon taon, nakaani kami ng 500 kilong bigas. Nakaani kami ng 600 kilo. Danyu. Salamat sa iyo. Nakarating ang ating nayon sa ganitong kalagayan. Ito ay dahil sa sama-samang pagsisikap ng lahat. Ngayon, nakakuha tayo ng 1,000 kilo ng bigas. Sapat na ito para sa 2 taon. Tiyo, talaga ba tayong ganito karaming pagkain? Ang pamilya natin, maaaring maituring na mayaman. Zhao Danyu. Binabati kita. Nakapasa si Tayadan bilang isang tongsheng. Talaga, ang saya naman. Matalino si Tayadan. Siguradong makakapasa siya bilang siyukay balang araw. Matalino si Tayadan dahil magaling siyang tinuruan ng guro. Iyan ang dahilan. Nakapasa si Zhao Tayadan bilang tongsheng. Ang saya. Zhao Danyu, ang galing mo talaga. Nakapasa pa ang pamangkin mo bilang tongsheng. Ito lahat ay dahil kay Tayadan. Dahil sa kanyang pagsusumikap. Ikalawang tito, patuloy po akong magsisikap. Para sa hinaharap makapasa bilang siyukay, at magbigay dangal sa pamilya. Naniniwala sa iyo ang pangalawang tiyuhin. Pero, kailangan mo ring magpahinga ng maayos, para magkaroon ka ng lakas para mag-aral. Esan, susunod ako sa payo ng pangalawang tiyuhin. Pangalawang tiyuhin, ang galing talaga ni Kuya Tayadan. Gusto ko ring matutong mabuti. Sa hinaharap, gusto ko ring maging kasing galing ni Kuya Tayadan. Kasing galing, kasing galing. CJ, lahat kayo ay magsikap ng mabuti. Esan. Zhao Danyu, narinig ko na marunong kang magtanim. Pwede mo ba kaming turuan? Ano ang gusto ninyong matutunan? Gusto naming matutunan kung paano magtanim ng mga pananim, kung paano mag-alaga ng mga manok at baboy. CJ,
Bukas, pumunta kayo sa bahay ko. Ituturo ko sa inyo. Zhao Danyu. Ang bait mo talaga. Unang hakbang sa pagsasaka. Piliin mabuti ang mga binhi. Dapat puno at malusog ang mga binhi. Hindi dapat may butas na gawa ng uod. Ikalawang hakbang, pag-aabono. Dapat ganap na napabulok ang patabang dumi. Huwag gamitin ng diretsyo. Ikatlong hakbang, pagtutubig. Dapat mabasa ng husto. Huwag lang diligan ang ibabaw. Zhao Danyu. Tandaan ko na. Ganoon din sa pag-aalaga ng manok at baboy. Kailangang maging masipag. Kailangang maging maingat. Zhao Danyu. Salamat. Ang bait mo talaga. Mula ngayon, maaari na rin tayong mamuhay ng magandang buhay. Lahat tayo ay magkakapitbahay. Dapat tayong magtulungan. Zhao Danyu. Talaga kang mabuting tao. Pati mga tao sa ibang nayon ay pumupunta para matutunan ang iyong kakayahan. Ikaw ang aming ipinagmamalaki. Napapasobrahan mo. Napapasobrahan kami lahat. Zhao Danyu. Hindi ka lang para sa sarili mo. Nakapamuhay ng maganda. Kundi tumutulong ka pa sa iba. Tunay kang mabuting tao. Mahal na Ginoo, sobra naman po ang inyong papuri. Ginawa ko lang ang nararapat. Ayos. Bibigyan kita ng posisyon. Gusto mo bang maging tagapayo sa mga magsasaka na nagtuturo sa mga tao kung paano magtanim? Mahal na Ginoo, ako. Isa lang akong magsasaka. May kakayahan ka. At may mabuting asal ka rin. Ang posisyong ito ay tanging para sa iyo. Ginoong Xi, tiyak na, hindi ko bibigo ang inaasahan ninyo. Zhao Danyu, naging opisyal ka. Ang galing. Ikaw ang mula sa aming baryo na unang naging opisyal. Ito ay bunga ng suporta ng lahat. Tio, naging opisyal ka. Tio, ang galing mo talaga. Ito ay dahil sa pagsisikap nating lahat. Mula noong araw na nakalabas tayo sa libingan. Akala ko magiging malungkot ang buhay ko. Ngayon pagbalik tanaw. Sa totoo lang, mula noon pa lang. Kakabuhay pa lang. Natukoy ang host. Natapos ang gawain ng yugto. Natapos ang taon ng sakuna. Puntos ng gantimpala positibo 100. Kasalukuyang puntos 480. Pangunahing misyon. Pagliligtas sa taon ng sakuna natapos. Naka-unlock na ang bagong yugto ng layunin. Pagpapaunlad ng mga baryo. Tapos na ang taon ng taggutom. Ngayon ay panibagong simula. Magaganda at masaganang taon ang darating. Dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi mahirap ang pagsasaka. Basta't pag-aralan mo ng mabuti. Kayang matutuhan ng lahat. Ginoong Zhao, kayo'y tunay na mabuting opisyal. Huwag ninyo akong tawaging Ginoo. Tawagin ninyo na lang akong Zhao Danyu. Mula rin ako sa mga magsasaka. Danyu. Ngayon ikaw na ang opisyal na nanghihikayat sa mga magsasaka. Sadyang napakahirap mo pa rin. Turuan ang lahat kung paano magtanim. Talagang mabuti kang tao. Punong baryo. Ginawa ko lang ang nararapat gawin. Ikaw ang ipinagmamalaki ng aming baryo. Ipinagmamalaki kita. Salamat, punong baryo. Tio. Ngayon, pumunta ka na naman para turuan ang mga tao magtanim. Pumunta ako sa 3 baryo. Tio, pagod ka ba? Hindi ako pagod. Na makatulong sa inyo. Masaya ako. Danyu, alam ko, humihingi kami ng tawad sa iyo. Ngunit gutom na ang bata. Ang apo kong lalaki, 2 taong gulang pa lang siya. Hindi man makainom ng kahit isang lagok ng sabaw ng kanin. Ituring mo na lang itong paggawa ng mabuti. Bigyan na lang ng makakain. Hindi ako masakim. Maglagay ng 5 gin ng magaspang na butil. Kumuha pa ng ilang piraso ng pinatuyong kamote. Ito'y para sa bata. Hindi para sa anak mong babae. Huwag ka nang bumalik. Tio, bakit 5 kilo lang ang binigay mo? Hindi ka ba maawain? Sapat na ang 5 kilo para sa batang iyon. Makakabuhay siya ng 1 buwan.
Sobra na iyon. Sa tingin nila, madali akong bulihin. Baka araw-araw silang dumaan. Nasasaktan ako para sa batang iyon. Pero kailangan ko ring protektahan ang ating pamilya. Tio, naiintindihan ko na. Sabihin mo, si Zhao Danyu. Ganon ang pagtrato ng pamilyang Liu sa kanya. At siya pa nga, nagbigay pa siya ng pagkain sa ina ni Liu. Sobrang mapagbigay nga niya. Ano ba yan? Na pagiging mapagbigay. Sa tingin ko lang, masyadong maawain. Walang bagay ang makakahigit sa buhay at kamatayan. Kung ako ang tatanungin, ang halalan ng bagong pinuno ng angkan, ang matandang pinuno. Huwag na siyang tumakbo. Ano sa tingin ninyo? Matandang pinuno. Sa wakas, tumanda na. Naging baluktot na ang isip. Kamakailan lang nagkakaroon ng mga kalokohan. Tungkol sa bagong pinuno ng tribo. Sa tingin ko, si Dako ang nararapat. Ano sa tingin ninyo? Ayoko. Inirerekomenda ko si Zhao Laosan bilang pinuno ng angkan. Si Zhao Laosan, hindi ba siya ang kilalang taong tapat sa nayon? Makatarungan, mabait, hindi kinikilingan. Ngunit walang tapang. Hindi siya nangahas magsalita ng malakas. Kung siya ang magiging pinuno ng angkan, kaya ba, gumagawa ng patas si Zhao Laosan? Hindi kinikilingan. Bilang pinuno ng angkan, hindi kailangan ng labis na kakayahan. Sapat na ang katarungan. Isang masamang tao na may kakayahan. Isang mabuting tao na walang kakayahan. Mas nakakatakot. Zhao Laosan. Kaya mo ba? Natatakot akong hindi magawa ng maayos. Kung hindi mo magagawa ng maayos, tutulungan kita. Hindi ba't ito ang dapat gawin? CJ. CJ. May 3 bagong alituntunin. Bawal ang mga kamag-anak na mang-api ng mga ulila. Ang mga lalabag ay itataboy sa angkan. Bawal ang pagsakop sa lupain ng iba. Sino mang lumabag ay magbabayad ng doble. Hindi pinapayagan na gamitin ang mga alituntunin ng lahi bilang dahilan upang sa pilitang ipasa ang mga gawaing bahay. Lahat ng gastos ay dapat ipamahagi. Dapat na nakabukas ang mga talaan. Maganda ang mga patakarang ito. Hindi na ito maulit. Walang sinuman ang dapat na maapi. Zhao Danyu. Ito'y napakalaking magandang balita. Magiging kamag-anak ka ng hukom ng lalawigan. Hindi ka na mag-aalala sa buong buhay mo. Maraming tao ang nagmamakaawa pero hindi nila ito makukuha. Pakiusap, sabihan ninyo ang kagalang-galang na hukom ng lalawigan. May 4 akong anak na dapat kong alagaan. Hindi naman ako makakaabala. Bukod pa riyan. Ayaw ko pang magtayo ng pamilya ngayon. Ikaw, tinanggihan mo. Ito ay kabutihang loob ng Ginoong namumuno sa lalawigan. Pag-isipan mo ng mabuti. Naisip ko na ng mabuti. Hindi ako magpapakasal ngayon. Ang taong ito, hindi nakikisawsaw sa mga may kapangyarihan. Hindi mababaw. Mahirap makahanap. Tio, talaga bang hindi ka mag-aasawa? Isang tao na lang ang mabubuhay. Bakit pa mag-aasawa? Unahin ko muna kayong 4. Palakihin muna sa kana. Kapag nakapasa na si Taidan sa pagsusulit. Kapag natutunan na ni Man Kang ang kanyang kakayahan. Kapag hindi na umihi sa kama si Gao Sheng. Kapag kaya mo na humawak ng mga bagay ng mag-isa. Pagkatapos, saka ko naisipin ang sarili kong buhay. Tio, pag lumaki ako, hahanap ako ng asawa para sa'yo. CJ. Ang mahalaga, may puso ka. Masaya na si Tio. Tio, ano ang itatanim natin sa susunod na taon? Marami tayong itatanim. Unahin muna natin ang likod ng baryo. Ibubungkal namin ang daang munang bakanteng lupa. Magtatanim ng trigo. Magtatanim ng mais. Magtatanim ng kamote. Pagkatapos kong pumasa bilang siyukay, babalik ako para isulat sa iyo ang tala ng baryo. Ang pamagat ay kasaysayan ng nayon ng masaganang ani. Natuto na akong magtanim ng mga punong prutas. Sa susunod na taon ako, kukunin ko ang bundok sa likod ng nayon para magtanim ng mga peach tree. Ako, ang bahala sa pagkain. Pangunahing misyon. Natapos ang survival sa taon ng tagtuyot. Pagsusuri, isa. Bagong yugto ng layunin. Pagpapaunlad ng kanayunan. Naghihintay na simulan. Bubuksan ba? Marami pang darating. Hindi naman ito ang huli. Mula sa bunto ng mga patay. Noong araw na umakyat ako. Akala ko sa buong buhay ko. Ganito na lang.
Ngayon paglingon ko. Ako noong araw na iyon. Sa totoo lang,